kagaya na lamang po yung mga pang-umpos. So, siguro yun ay nakita ninyo, ah, dun sa ipinanood ko sa inyo. Unang kaya sabi ko sa inyo na kailangan ninyo yung panoodin para maging aware kayo kung ano po ba ang nangyari dati. Okay? So, bago tayo dumako sa inyong gagawing activity, balikan po natin yung ating class ng isang araw. So, tatawag po ako ng sasagot ng tanong. Okay? So, kailangan kayo ay ready agad na. Bawat tinawag ko ang pangalan, kailangan ay mag po agad ang inyong may profile. Okay? Okay, Christy. Raidero. Good morning po. Jan, maaari mo bang ibigay sa akin ang buong pangalan ni Rizal? Ang buong pangalan po ni Rizal is Dr. Jose Protasio E. Alonso de Alanda Mercado. Ulit. Dr. Jose Protasio E. Realanda Mercado. Okay ka. Um, Dr. Jose Protasio, Lusunod sa Protasio. Yun yung ginamit niyang pangalan ng pumasok. okay na po. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realanda po. Okay, yan. Pala. Pakakalimutan Thank you po. Okay, next tayo. Alay Talamega. Yes po, ma'am. Sa last meeting natin, ang tatlo ay nag-vote controversial bill sa Pilipinas natin. So, bakit po kaya siya naging controversial? Ba't siya naging controversial bill? Dati Ma'am, dahil po, para pong anti-government po ang resulto. Yun po ang claim po ng iba. okay, anti-government. Ano pa? Yes, Ma. Emerson. Dahil po sa Catholic Church, dahil po masisira po yung prinsipyo nila dahil nung yung dati po kasi is pangit pa ang imahe ng simbahan. Okay. So, tama. Tama naman po mga kasama ninyo. So, papasok na ano din, malalaman pag-aaral, halimbawa, o ginagawa Catholic, Spanish, dati Philippines. So, maging nga po no, ay mababago ang sitwala ng mga aral maaaring papangit, karalok na daw at sa Catholic. Okay, next question po natin. Pierre. Hello po, ma'am. Okay, Phil. So, napanood ninyo yung dalawang kilalang novela ni Rizal. Patungkol saan po ang dalawang novela ni Rizal? Ma'am, yung dalawa pong nobela ni Rizal ay about sa kahigpitan po ng mga Espanyol po. Tapos po, nakikita po dun yung struggles ng mga Pilipino. Yung struggles ng mga Pilipino noong time na yun na nagsasalamin po ng, yun nga po, paghihirap po nila. Thank you po. Okay, kung mapatungkol sa kita sa kapwa. Sabi ko mga Pilipino, mga tawag na natin ito. So, next question. Yes, Good morning po, ma'am. Jacob. Sorry po. Good morning po, ma'am. Jacob, kari ka bang magbigay? Sorry. No, Ang mga tauhan po dun ay sina Ibarra, sina Maria Clara,
sina Don Rafael Ibarra, yung ama po ni Ibarra, and sina Padre Damaso po, tsaka po sina Elias. Yun po. Sino naman sa LTV? Sino naman yung mga Sa El Fili po ay si Simon po yung parang disguise po na ni Ibarra. Si Basilio po, si Isagani, si Cabezang Tales, si si Padre Florentino po, yun. Okay, next. Okay, Justin Perez. Morning po. Okay, Justin, unang kumbituhan ka. The Republic Act 1425. Yes, Justin. Nung on-aprobahan, nagsato. 1956 po, ma'am. Anong buwan? June 12, 1956. Ano ba yun? May 17, 1956 po. Ah, sige. Sure ka? Sure ka, Justin? Kailan na-aprobahan? Okay, babalikan kita, Justin, ha? Sino? Sabita. August po 16, 1950s. 1956. Okay, next question po tayo. Rachel, Eric. Yes po, ma'am. Wait din ka? Ano ang tawag? Diba meron ako tinalakan sa inyo na yan, pinagamit na pagkikalan. Pwede kong kalakalan dati. Ito, ano po ang tawag? Ano ang tawag sa kiyang natin? Sa kalakan 19th century. Ma'am, pwede pong paulit? Okay, ano po ang tawag sa sasakyan ng nagamit natin? Itong kalakalan. Ano po tawag? Galyon po. Galyan ano? Galyan? Anong galyan? Risha. Kalakalang galyon po. Kalakalang galyon? Bukod, yes, Justin. Perez.
Galleon trade po, yun po yung naging shipment ng 19th century. Okay, galleon trade. O mas tinatawag nila na Manila Acapulco trade. Kaya lamang yung iba siguro mas kilala sa tawag na galleon trade. Tatandaan po yun na. Okay, next natin. Magbuo. Okay, magbuo. Meron tayong tinatawag. Many card. Sorry po, nawawala po yung voice niyo. Puwede po sa chat na lang po yung tanong. Ha? Balikan na lang kita mamaya, card. Sige po. Okay, Labrador. Yes po. Labrador. Kasi isang araw, meron akong binanggit tungkol sa pagkukursa kung bakit sila namatay. Ano bang sabihin atin? Ano yung naging dahilan? Bakit kaya ako fixed? Dahil po sa napagbintangan po sila na sila po yung nanguna sa secularization movement. Okay, very good. Tatandaan ko nga, kaya tayo in convert president naman, na tulad yung mga leader ng Sierra Leone natin na sinatawag. Kasi nga po, panahon ko yun, meron pong mga Spanish trials sa Pilipinas, yung mga yun bumalik sa mga trial dito, yung mga pare dito atin. Kaya po nagalit yung mga pare ng Pilipinas. Naging dahilan nga po ng pagpatay ng tatlong pare party. Okay, next natin, Evan, Kalaw. Yes po, ma'am. Okay, pari mo mong ibigay sa akin ang dalawang naging dahilan bakit hindi tinanggap si Rizal kaagad sa Ateneo. Ano kaya po yung dalawang dahilan at hindi tinanggap kaagad si Rizal sa Ateneo? Yung mukha daw po siyang sakitin po nun at payat po. Tsaka po, hindi po akma yung kanyang height dun sa kanya pong edad po, ma'am. And then, kung meron pang isa, Late enrollee po, ma'am. kay si Rizal ay hindi po tinanggap sa Ateneo dahil po may dalawang reason sa Ateneo. Dahil nga daw po si Rizal ay late police, may late naman talaga na nag-enroll si Rizal noon. And then, sinabi din nila na si Rizal po ay contact meeting at yung po kanyang height ay hindi active. This on that time ay maliit. Okay, next po natin. Pero si Rizal po ay nakapag sa Ateneo kasi meron sa kanyang psikolog sa Manuel Group. Okay, next natin is Dwight. So po, ma'am. Okay, Dwight. Si Rizal po ay pumasok sa Ateneo. So, siya po ay merong unang sinulat na poem. Ano po kaya yung title ng poem na iyon? At para kanino yung sinulat niyang poem na iyon? Yan yung unang tula na sinulat ni Rizal nung siya ay nasa Ateneo. Sa ating mga kabata po, Aking kabata pa yun? Hindi ba kung sa aking kabata, sinulat niya nung siya ay bata pa lamang? Nasa early childhood siya noon, sinulat niya yun. Bata. Iba siya nag-aaral ng Pilipinas. Diba ang sinulat niya nung siya ay nasa Ateneo? Tanda ba? Okay, balikan kita, Dwight, ha? Yes, Dudley, May, tentang Hello po, audible po? Ang sinulat niya po nung nasa Ateneo ay Mi Primera Inspirasyon, which is inspiration niya po ay ang parents niya habang nag-aaral po sa Ateneo. okay. So, ang sinulat po ni Rizal, so unang nobela, ang web na sinulat ni Rizal, sa Ateneo, ni Primera Instruction. So, sinulat niya yun sa kanyang ina kasi yun ay magbe-birthday kasi yung kanyang ina. Kaya siya sinulat ng web para sa Pilipinas. At ibig sabihin every inspiration.
Yun yung sinulat niya no? Ay nasa Ateneo. Next po tayo. Believe Yes po, ma'am. mali. Pero kung guys, dahil pasan so hindi na. Sino po yung binigay ng kanyang dalawang kapatid sa kanya? Kay Rizal. Push po mali. Diamond ring po. Then, po sa sino nagbigay ng diamond ring? Sino sa dalawa? Si Saturnina po. Yung pong kanyang kapatid na babae. Ano naman po ang binigay ni Pasiano? Pagkakaalam ko po ay para pong pera. Okay, pera. So, ang binigay po ni Pasiano, kapatid sa third na, kay sa Pasiano, pera, okay, Balaw. Dito sa Ternina po, diamond ring. Okay? Okay, next tayo. Patuloy. Wala. So, sinikal ko ay sa pagsusulat kasi niya, meron siyang pen name na ginagamit. So, ano po kaya yung pen name na ginamit niya? Tanda ba kung anong pen name na ginamit ko sa Tandaan po. magamit next wording. Of wording, best friend Sal. Ang best friend ni Rizal. Ma'am, si Blooming Creek po. Okay, geometry. Okay. Danyo. That's po. Okay, Danyo. Yun ang gali ang pamagat ng linig. Okay. Tanda ko lang po ay ang translation niya po ay wag mo akong salingin. Okay, English. Ano ibig sabihin ng no limit ang hirap? Touch me not way. Touch me not po. So, hindi para sa date. Ako, so, this, touch me na, ibig sabihin, huwag mo kang salitin. Kaya po ay, huwag mo kong hawakan. Tatandaan po yun ha. Okay, next tayo. Mika. Yes po, ma'am. Okay, Mika, maaari mo bang i-release sa akin kung ang bansa ay publish Rizal ang kanyang dalawang bed na nolilitang hirit ay pwede po ang Rizal na i-publish sa dalawang magkaibang bansa po yun na. Isa niya na i-publish ang notice at saka Ma'am, sa pagkakaalam ko po, ang Noli po ay sa Berlin. about LP. Ma'am, sa Elfili naman po ay sa Belgium po. Okay. Ang Noli po ay na-publish na Rizal sa Berlin, 1887. Ang Lupili naman po ay sa Gent, Belgium, kaya na-publish. Tatataan po yan ha. Next.
Yes po, ma'am. Good morning po. Ngayon natanong, yung maaari mo ibigay sa akin kung sino yung Haring Martin ang bumbok sa Tatlo pong paring martir ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at si Padre Jacinto Zamora. Okay, sino po sa tatlo ang kaibigan ni Pasiano? Yes, me. Okay. Warning po. Okay po. Pero Mio? Si ano po, si Burgos, Okay. Padre Burgos. Jose Burgos. Okay, next question para kay Sarah. Okay, Sarah, sino po yung dalawang kaibigan ni Rizal na tumulong sa kanya upang mailimpag at ipinaglawan ng pera? Sino ang dalawang kaibigan ni Rizal sa kanya upang mailimpag at maipinaglawan ng pera? Teka noong panahon niya ay naghihirap na, hindi niya mailabas o maipagpus ang kanyang ginawang nobela dahil wala siyang pera. So, yung dalawang nobela niya, meron siyang mga kaibigan na tumulong sa pera. So, sino po yung dalawang kaibigan niya? Lintin? Pinapiligan ba Lintin? Ano pong apelido sa Lintin? Okay, so ang dalawa pong kaibigan ni Rizal ay si Maximo Viola and si Valentin Ventura. Okay, next question. Cyrus. Mas po, Okay, Cyrus, ano ang naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere? yung ano po, yung Gumbursa po, yung pagkamatay po ng Gumbursa. Gomborsa ba ang naging inspirasyon niya sa pagsulat ng Noli? Iniaalay niya. Ang Noli po ay iniaalay sa bayan. Ang Elfili. So ano kaya po yung naging inspirasyon ni Rizal para sulat ang Noli Me Tangere? Para po ano, isa ano po, ng Spanish colonialism po, maano po, may paano po sa mga taong Pilipino. Okay, yes. Sino pang hindi ko natatawag na alam yung sagot? Tim. Ano si Tim? Kenneth. Hello po. Si Ang Tim. Ano yung naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Noli? Ang alam ko pong naging inspirasyon po ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere, bukod po dun sa sa inequalities po dun sa treatment po ng Spanish friars. Saka po yung sa unequal din po na ruling government, naging inspirasyon din niya po yung Uncle Tom's Cabin tsaka po yung sa Bible din po. Okay. So, ang naging inspirasyon po ni Rizal sa pagsulat ng Noli ay yung pong Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. So, yun kasi, nakapaloob po dun kasi yung mga diskriminasyon, yung mga ginagawa. Parang doon kasi nakita ni Rizal na parehas na nangyayari at nasasaksihan niya ng panahong iyon. Kaya po, yun yung naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat niya ng Noli Me Tangere. Okay, tatandaan po yun ha. Okay, next tayo. Lebron, Angelo. Yes po, ma'am.
Okay, Angelo, ano ang pangalang ginamit ni Rizal o ni Jose Rizal sa Ateneo nung siya ay pumasok sa Ateneo? Jose Protasio Rizal po. Jose Protasio Rizal? Sure ka doon? Yes, Mr. Hernandez. Jose Mercado po. Jose Mercado? Sure kayo? Umandap. Ma'am, Jose Rizal po. Bukod sa Jose Rizal. Yes, Di Castro. Ma'am, Rizal lang po. Okay, Rizal lamang. Bakit Rizal lang ang ginamit niya? Bakit hindi niya ginamit yung Mercado? Yes, magbuo. Kasi baka mapagkamalan po siyang spy sa ano, ng Espanyol. Okay, kasi yung pong Mercado, yun po ay Spanish. So, nung mga panahong yun, medyo mainit pa. Hindi pa pwede niyang gamitin yung Spanish. Kaya po, ang ginamit niya nung siya ay nasa Ateneo ay Rizal ang kanyang ginamit. Tatandaan po yun, ha? Okay, next. Holgado. Natawag ko na ba si Holgado? Hindi pa. Hindi ko po, ma'am. Okay, Mr. Holgado, ano ang palayaw ni Jose Rizal? Pepe po, ma'am. Okay, Pepe, next. Pita. Yes, Pita. Pita, rinig po ba? Si De Chavez. Si Chavez, andito. Hello po, ma'am. Good morning po. Okay, Mr. Chavez, sino ang unang naging guro ni Rizal? Yung magulang po niya po. Okay, yung magulang ni Rizal, si Doña Chodora. Okay, next, Aguado. Okay, Mr. Aguado, ano ang kursong kinuha ni Rizal sa UST? Diga, meron siyang 3 pinagpipilian doon. Ano yung kinuha ni Rizal? At bakit yun yung kinuha niya? Alam ko Okay, po, ma'am, ay ano? medicine po. Medicine? Yung una niyang kinuha. Ano ba yung una niyang kinuha? Ano po, philosophy yata po yun yung una niya pong kinuha tapos po later po ay nag-transfer po siya sa medicine. Kasi po gusto po Okay. niya ay gusto po para po sa kanyang ina. Okay, so nung si Rizal po ay nasa UST, 3 kasi yung pinagpipilian niya. 'Di ba sinabi ko yun sa inyo 3? Meron siyang law, medicine, philosophy, literature. So ang nangyari po niyan, ayaw ni Pasiano na law yung kanyang kunin kasi wala nga po dating social justice. So ang kinuha po niya kahit hindi siya sigurado at siya ay litong-lito kung ano nga ba yung kukunin niya, ang kinuha niya po is philosophy and letters. So ibig sabihin kapag po sinabi nating letters, ito po ay literature.
And then after po nun, kaya niya kinuha yung philosophy and letters, literature, yun po ay gusto ng kanyang ama. Okay? And then after freshman year, siya po ay nag-shift. Okay? Ang kanya po naman kinuha is medicine. Yun naman ay para sa kanyang ina. Kasi gusto niya na siya yung gagamot sa kanyang ina. Tatandaan po yun ha. Okay, next. Samos, Joseph. Yes po. Okay, Samos Joseph, ano ang tawag sa namamahala sa Ateneo? Ano ang tawag sa namamahala sa Ateneo? Hindi tanda kung anong tawag? Anong tawag? Jesuita po ba? Okay, Hisuet. Yun ang tawag ha sa namamahala sa Ateneo. Next. Gian, Abril. Abril? Gabriel po. Gabriel. Okay, Gian. Ano ang tulang sinulat ni Rizal nung siya ay bata pa lamang? Nasa early childhood pa lang siya. Sa aking mga kabata. Okay, sa aking mga kabata. Okay, naiintindihan po ba yung tinalakay natin nung last meeting? Naintindihan? Okay, so ngayon naman po ay ang gagawin ninyo, dahil sabi ko nga sa inyo na last meeting, kayo ay gagawa ng activity. So, ang ibibigay ko po sa inyo ngayon, bukod po dun sa activity, ibibigay ko na rin po sa inyo ang inyong performance task na gagawin, maging ang inyong finals. Okay, para halimbawa po, next week tayo, halimbawa ha, ipagpalagay natin po na tayo ay natapos next week sa ating discussion. Kapag po tayo ay tapos na, sa mga susunod pong araw, yun yung gagawin nyo, yung mga ibibigay ko ngayon. Okay? Una po, ito muna ha, ito yung inyong first activity. So, ang inyong pong activity, makinig po. Okay? Para hindi po tayo paulit-ulit. Okay, ang inyong pong first activity, ito po yung tinatawag natin na photo essay. So, siguro, kayo naman ay familiar sa tinatawag natin na photo essay. Okay po? So, dito po, kayo po ay magpipicture na mga bagay na kung saan yung mga pinicture nyo yun, dapat siya ay nagre-represent kay Rizal. At kapag po yung larawang iyon, halimbawa, nakita na kayo ng mga larawan o bagay na sa tingin ninyo, nagre-represent siya kay Rizal, ipapaliwanag nyo yun. Isang picture lang ha ang kailangan ko. Okay, yun ay ilalagay nyo sa isang long bond paper. Okay, nasa long yun ha. 'Di ba sabi ko sa inyo, nung tayo ay nag-orientation, ang gagawin ninyong pagpapasa sa akin ay face to face. So, hindi na po gano'n, binago ko na. Kasi baka kasi hindi kayo magkasabay-sabay lahat. At saka mahihirapan din siguro kayo kapag halimbawang kayo ay nagpasa ng naka face to face, kapag kayo ay nag face to face. Ha? So, ganito na lang po ang gagawin natin. Dahil kayo po ay merong representative, yung representative po ninyo, sinong representative niyo? Si Dwight, 'di ba? Okay, Dwight ha. Gagawa ka po ng isang link na kung saan do'n po ninyo ilalagay lahat ng inyong activity, yung photo essay. Lalagyan mo siya ng pangalan ha, halimbawa ay photo essay, first activity. Gano'n po ha, gagawa ka ng isang link. At yun nga po ay dapat ay sa long nakalagay. And then magte-take nga kayo ng picture na nagre-represent kay Jose Rizal and then ipapaliwanag. Then kapag po tayo ay natapos ngayon, i-upload ko yung rubrics. So kapag kayo ay gumawa ng photo essay ha, babasahin muna yung rubrics. Kagaya ng sinabi ko, magbabasa muna ng mga instruction, ng mga nakapaloob, kung anong mga nakalagay sa rubrics. Hindi yung basta na lang tayo gagawa. Okay po? So kapag kayo ay nag-type, kasi typing ang gagamitin nyo, dapat po yun ay Times Roman lang ang gagamitin ha. Then 12 lamang. Nakukuha na po ang inyong activity, yun po ay 50 points ha. Gaya ng sinabi ko, hindi porket kayo ay on time, nakapagpasa ay makakakuha kayo ng mataas na puntos. Depende pa rin yun sa nakalagay. Okay po, nakukuha ba? Malinaw ang inyong activity? Okay, wala nang tanong sa inyong activity.
Okay, next tayo. Punta tayo sa inyong performance task na gagawin. So, yung po inyong performance task, yun po ay 100 points. Okay? Siguro naman ay tandaan nyo. Ang gagawin nyo po dun sa inyong performance task, yun po ay political ad video. Parang ang dating po niya, promotional video. Okay, meron po akong nakalagay doon na kapag mamaya, lahat po kasi mamaya, pagkatapos natin, i-upload ko. Lahat yon sabay-sabay. So, dun po sa ating political ad video. Okay, rinig ako? Rinig po ako? Okay, again, yung sa inyong performance task, kasi nawala ang aking net. Okay, so dun po sa inyong performance task, sabi ko nga ito ay political ad video para siyang promotional ang dating. So ang gagawin po ninyo, meron dong nakalagay sa aking i-upload na sample theme na ang nakalagay po halimbawa ay si Rizal ay tatakbo sa isang national position. Okay, sample theme lamang yun ha, parang ganun ang inyong gagawin. And then, ganito po, yun kasi kailangan groupings. So ano pong ang gusto nyong gawin? Kayo ang mag-group sa inyo or ako ang mag-group? Anong mas okay sa inyo? Mr. Hernandez, asan si Hernandez? Okay, Hernandez, saan ka sasama? Kausap niyo dito. Dito na lang po. Okay, ako na lang ba ang mag-group sa inyo? Ilan nga kayo? 40. Okay, so wait lang ha. Titignan ko lang inyong class record. Okay, kayo ay 46. So, madadagdag dito si Mr. Hernandez. Kayo ay magiging 47. So, okay, kinakailangan ko ng 5 groups ha. So, sabi nyo nga ako na ang mag-group. So, makinig muna. Go-groupings ko muna kayo. Okay. Makinig po ha. Okay, para po sa group 1, simula kay Abanilla, Abriel, Gian, Aguado, Amparado, si Angeles Edsel, si Bautista, Bernabe, si Cabral at si Canovas. Isulat nyo ha kung sino inyong kagrupo. Ito ang ating number 1, group 1. Si Abanilla, Abrel, Aguado, Amparado, Angeles, Bautista, Bernabe, Cabral, Canovas. Nakuha po ba? Nakuha kung sino mga group 1? Okay, next. Wala naman kay Kapilan. Si Kapilan, si Carolino, si Chavez, si Cubita, si Dakayana, si Danyo Di Castro Dehan at si De La Peña. Yun po ang group 2. Again, group 2, Kapilan, Carolino, Chavez, Cubita, Dakayana, Danyo Di Castro, Dehan at De La Peña. Yun ang group 2 ha. Next, group 3. Okay, wala naman po. Ang group 3 kay Merlin. Merlin, Gaheran, Galibot, Gavilan, Gomez, Gilio, Hatulan, Holgado, Jacob. Okay, yun ang group 3 ha. Wala kay Merlin, Gaheran, Galibot, Gavilan, Gomez, Gilio, Hatulan, Holgado, and Jacob. Kayo po ang
Group 3, and Group 4, ang Group 4 naman po ay simula kay Calaw, Labrador, Laizero, Magnook, Magpin, Manlogon, Mariano, Matalog, Dot. Nakuha ba? Ikalaw, Labrador, Laizero, Magbuo, Magsino, Manlogon, Mariano, Matalog, and Indot. Ilang group na yon? Mendoza Brent hanggang kay Mendoza Brent. Okay, anong group na po yun? 3? 4 po. 4 na. Okay, so tayo ay nasa 5 na. Okay, so ang 5 po, okay, so sa group 5, start kayo kay Mendoza, Rizan, Kitray, Umandap, Otangco, Perez, Perez Justin, Sipita, Ricento, Rijoso, at saka po si Samos. Then isama nyo na din si Salameda. Ha? Mula kay Mendoza, Rizan, Umandap, Ontangco, Perez, Perez Justin, Sipita, Ricento, Rijoso, Samos, Salameda. Okay, yun ang group 5 ha. And then si Mr. Hernandez, sama ka na lang sa group 1. Kina Fiel Mark. Sige po, ma'am. Okay, nakuha po ba kung sino inyong makagrupo? Meron kayong 5 groups ha dito sa inyong performance task na gagawin. So, yun ang inyong groupings. And then next po, yung pong inyong political ad video, yun po ay 1 to 2 minutes lamang. Hindi kayo pwedeng lumampas sa 2 minutes. 1 to 2 minutes lamang po yun. Okay po, nakuha na yung gagawin sa performance task. Mag-a-upload po ako ha. Meron dong mga instruction na gagawin kapag po kayo ay gumawa ng performance task. Babasahin po ang instruction. Okay, nakuha na. Tapos na tayo sa performance task. Ganun po ulit ha, Dwight. Kapag halimbawa kayo po ay magpapasa ng ad video. Papangalanan po ha para hindi ako malito. And then ipapasa ko sa iyo, Dwight, kung saan mo ipapasa yung mga link na yon. Hindi po ako magpapapasa dun sa email ko na pang BSU. Gagawa po ako ng iba. O baka sa personal email ko na lang ipapasa sa iyo. Yes, Dwight. Ano yan? Bale ma'am, for confirmation lang po, kayo po ang magpo-provide ng G Drive link po para sa amin pong papasahan? Hindi, ikaw na. Parang ipapasa ko lang sa iyo ay yung email ko mismo na doon ka magpapasa. Ako po ang mag-a-upload ng kalahatan po. Pag halimbawang hindi, halimbawa, kasi yung link na gagawin mo, magkakaiba kasi yun. So, halimbawa, ipagpalagay natin ha, Dwight, na halimbawa, puno na, hindi na kaya sa iyo, pwede ka magpatulong sa iyong kaklase. Kung sino bang pwedeng tumulong sa iyo dito. Ha? Sasabihin mo na lang sa akin kung sino yung magpapasa para sa pagpalagay natin sa political ad video, kung sino ang magpapasa sa inyong final output. Okay, Dwight. sige po. Okay, next tayo. Tapos na tayo ha sa inyong activity 1 and sa inyong political ad video dun sa inyong performance task. Next natin. Okay. So, sasabihin ko na rin po sa inyo at i-upload ko na rin po mamaya yung inyong magiging final exam. Okay? So, yung pong inyong final exam, ito po ay educational website. Magbibigay din po ako ng sample. Mag-a-upload din po ako ng sample mamaya after po nito. Doon po sa inyong website, yun naman po ay groupings din. So, yung pong groupings ninyo sa inyong performance task, yun na din po yung groupings ninyo na gagamitin natin dito sa inyong final exam. Dito sa inyong educational website na gagawin. Okay? So, ang kailangan lang po natin is babasahin po natin yung instruction.
Wag po agad tayo gagawa ng hindi pa natin nababasa yung mga instruction na nakalagay dun sa aking i-a-upload. Lalo na po pagdating dito sa inyong final exam. Kasi final exam ninyo is educational website. So sabi ko nga po sa inyo, magbibigay ako ng sample. Gabay ninyo sa paggawa ng inyong sariling educational website. Gaya din po ng sinabi ko, ito ay ipapasa naman ninyo ulit. Ganun din, gagawa pa rin kayo ng link. And then nakalagay dun by group. Okay po? May tanong pa? Malinaw po ang gagawin? O4? Okay, so sana ay malinaw ha. And then meron pa tayong time kasi yun lang naman po yung aking agenda ngayong araw na ito para sa inyo ang ibigay lahat ng inyong gagawin. And then sabi ko nga po sa inyo, O4, next week magi-start ulit tayo ng discussion. At kapag halimbawa nga po na next week tayo ay natapos na, ibig sabihin sa mga susunod po nating meeting o pagkikita ay ang gagawin nyo na lamang po ay itong mga ipinapagawa ko sa inyo. Okay po? Malinaw po, O4? Okay, so yun lamang po. Marami pong salamat. Kung kayo ay mayroong mga katanungan, pwede po kayo magtanong. Okay, at kung wala naman po, ay pwede na po tayo mag-leave sa ating meeting and pwede na po kayo mag-start sa aking mga ipinapagawa sa inyo. Hintayin lamang po at ako po ay mag-a-upload na sa ating classroom. So yun lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam na po, O4.